Amen. Happy New Year to each and everyone. Primerong Sabado sa 2026. So this is a very challenging year. It is time to possess our possessions. Atong kuhaon, no? I-repossess nato mga kaigsunan. Gi-promise na sa Ginoo nga siya mo provide. Unya, kung dili na to makita ang provision, it means tuwa nahug sa laing kamot. Nganong tuwa man nahug sa laing kamot? Na, di ba kamao ang Ginoo mubutang sa atong mga kamot? Kamao. Pero kita mo'y wa panahimong angayan, butangan. Amen? So it's time to recall what is supposedly ours. This morning, atong ipadayon mga kaigsunan ang pagtuon sa The Book of Psalms. Dili nato ni hunungan hantod mahurot ni natong The Book of Psalms, ika-137 na ni. And we are now in Psalm 88. We are now in Psalm 88. Let's all stand, mag-pray ta. Most gracious Heavenly Father, once again, Lord, salamat kaayo sa bag-ong tuig nga imong gi-add sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong pagkuyog kanamo sa 2025 ug karon Lord among gihangyo ikaw nga mugiya kanamo Lord towards victory karong 2026, and help us to be courageous and to be obedient this time, and to keep on studying your words, O Lord, nga di gyud mi mo depart, because it is only through your words nga masabtan namo ug makita namo ang imong tinguha. Salamat kay Lord usab nining kabuntagon, and I pray that you will use me once again to deliver your message, O Lord God, regarding sa the book of Psalms 88. I pray that you will bless us, Lord, with new principles that we could use as we serve you, Lord God. And this is for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. The title of this message is When Prayer Meets Silence, part number 1. What will you do when no one is listening? When di may tabong ang Ginoo dili maminaw, pero sometimes God will allow this thing to happen sa atong kinabuhi. Nga daw di siya kadungog, daw di siya maminaw nato. And we know what is one of the reason why God will not listen. Unsa may usa sa reason? Sala. Kung dunay sala, then it will block the ears of God, nga ang atong prayers dili makalusot. So what will happen sa atong kinabuhi when our prayer meets silence? Nakasuway na mo nga nag-istorya ka niya, naghilom ra ang imong gi-istorya? Enjoyable ba? Di ka kay bawag, unsa may nasa utok ani niya oy? Na? So, kaning Psalm 88 mga kaigsunan is often called the darkest psalm. Ngano man? For it ends without light or resolution. Murag wala siya di pareha sa mga og sa salida pa ni di ka ganahan sa ending. Yet even in the depths of despair, the psalmist clings to God in prayer. This passage reminds us that faith is not the absence of struggle, but the persistence of seeking God when all else seems lost. Mao ning ipangutana mo nako kaganina, what will happen to us kung paminaw nato murag wala na may naminaw nato? Unya manawag ra bagyud tas Ginoo kung naa na tas pinakangit-ngit na gyud nga part sa atong kinabuhi ba? Unya kung imong ibutang, imagino nimo ang situation sa imong kinabuhi nga pinaka-sakit, pinakangit-ngit nga parts kinabuhi, and you are shouting, "Help!" and no one is there. Have you tried? Have you experienced sa imong kinabuhi nga bisag asa kalingi problema and you need help,
kuan kay ka kanang desperado kay ka nga nangitag tabang pero there is none nga motabang nimo. Unsay feelings ana? Kay mao ni ang panghitabo diri mga kaigsunan kaning Psalm 88 gisuwat ni para sa mga anak ni Korah. Kay mao na mo kinsa na pamilyaha mga kaigsunan, they are the musicians, mga musikero. So pasabot ani, most of them are melancholic. Kung dili man melancholic, phlegmatic, mamanay maayo kayo, mga pasensyoso kayo ba nga mukat-on anang mga nota. Kani mga sanguine, ningabot sa lisod-lisod, di na ko Unya, inig taon-taon, mayroon sa apil na pug ko. Nya, inigabot sa panahon, mayroon sa di nasad ko. Lahi ni kaning mga phlegmatic o melancholic kay mga pasensyoso man ni sila. So, mo ni silang pamilya. So, ma-imagine na to nga emotional ni klase mga tawhana, mga igsoon. And, mauni ang kaning unod aning Psalm 88. No? Pero ang nakanindot lang kay makita nato diri nga bisan sa panghitabo nga gi-consider God the darkest psalm, pinaka masubo nga part sa psalm, pinaka neglected, as if that they were neglected by the Lord, pero ang nakanindot nagpadayon sa pagampo. Mo ni nakanindot sila diri. So gipangutan natin mo kaganina, what will you do kung pananglitan mo ragwa magyud ko paminawas Ginoo oy? Mo padayon pa ba ka og ampo? O dili na? Kaya na may mga uban mga Kristohano, mga dugaya na nato gipray na, di na taana oy. Hunong na taana, hunong na. O di ba? Sitag ampo, lat, ug sa prutas pa na, lata na. Mo padayon pabakag ampo. Ang nakanindot sa example nga ato madunggan karon mga igsuon kay nagpadayon sila og ampo despite sa murag walay tubag ba? Murag wala sila makuptan. Ngit-ngit ang ilang kinabuhi. So three things karong kabuntagon ang atong isgutan tulo lang usa. Number 1, supplication in sorrow. We know what supplication means. This is praying for others. No, you are praying to God. Unya gaampo ka diha sa kaguon. So, it could be a teary prayers. No, nagtulo ang luha or teary ang eyes, nagampo. Ingon ana, kung ambot lang kung naka-experience mo nga nagampo ka, nga nakahila ka, it must be very intense, intimate, ang imong pag-ampo. So kani sila nagampo in sorrow. So very dramatic and very kanang heavy-hearted sila nga nagampo ani. In verse number 1 to verse number 2, ingon diri sa Bible mga igsoon, O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Imagine na, magulanon nga nagampo day and night. So, walay hunong, nagampo sila. Nya, bugat kayo kasing-kasing. Magigsoon, kung mao ni magpirmi, matiguang tagdali, ani. No? Kung mao ni magpirmi sa atong kinabuhi, ug naa kay problema sa kasing-kasing, awa na atakihon kagdali, ani. Day and night, nagmagulanon sila. In verse number 2, let my prayer come before Thee, incline Thine ear unto my cry. Ang ilang hangyo sa Ginoo, Lord, please, paminawa mi. Naami isumbong nimo, naami ihangyo nimo in sorrow. A lot of times sa kinabuhi sa mga Kristohanon, nga sa dihang magbagulanon ta, dili ta mo sampit si Ginoo. Ang atong sampiton kisa to'y mulaban ako.
Kay kung adto ta mosampit sa Ginoo, murag wa dayoy action ba? Kay kaning maguol na ta mga igsoon, kinahanglan ta og kanang diha dayon ba naay action. Do you agree? Pero sayop na siya nga lakang mga kaigsuonan. Bisan pa og paminaw nimo, di ka paminawon sa Ginoo kay most of the time the reason nga maguol ta tungod man gyud sa sala gyud. Naatay nabuhat nga dili nindot. Kay kung ato lang yung gisunod, obedient lang gyud ta sa kanang guidance sa Ginoo, there is always joy in our hearts. Di gyud na siya maputol. So ang cycle sa atong kinabuhi, when we are following what the Bible says, bisag lisod, ato lang yung sundon, bisag dili uyon atong kasing-kasing, kay deceitful man ato lang yung gisunod kung unsay gingon sa Ginoo, maganahan ka o sa di ka maganahan, pag abot sa unahan, nakasabot ka because when you do something, naman yun na resulta. Pero when you disobey God, mo resulta sa na siya, o mauni siyang kaguol sa kinabuhi. Kabugaton sa kinabuhi. Sala ang resulta when we disobey the Lord. When we do not follow what He says to us. So ang Bible, ang intention ani, to guide us man. So una sa tanan, if you are not reading the Bible, automatic na. Nga nagbuot ra ka sa imong kinabuhi. Unya kung atong tan-awon mga igsuon, according sa percentage sa mga kasimbahanan, pila may porsyento sa mga Kristohanon nga nagsunod yun? Ha? Sa atong simbahan, pila may porsyento sa nagsunod yun nga nituog yun nga kaning Bible is our final authority. Nga kaning Bible, intention ani niya is to guide us how to live our life. Nga intention sa Bible is to protect us, to feed us, para mahimong healthy ang atong spirituhanong kinabuhi. Kay unhealthy man jud without the Word of God, unhealthy ta. So ang resulta ana, magulanon ta, masakiton ta spiritually, and eventually, it will affect sa ato ang physical. Mao na magluya ta mga kaigsuonan. Unya di ta kay baw mo amping sa atong lawas. Mao na nga sa unsal na atong kanon wa tay pakialam. Mao na sa unsal sa atong isulti wa tay pakialam kung nasakitan ba na ang mga tao o wala. Unya wa kay pakialam kung unsay ugma sa imong kinabuhi, basta ang importante nimo na kay makuptan karon. Well, kung mo na imong kinabuhi, shallow kayo mga kaigsuonan. Shallow, di sa kakasabot nga sikag kaigo. Kay igon, magyutas Ginoo. Kay mo man na iyahang prinsipyo, ang iyang mga linuwas, pinangga na niya, magyitong wa pa naluwas. Giingon naman gani, daan for God so loved the world, and that is the reason why nga gihatag niya iyang bugtong anak, gipamatud-an pa gyud, gituman, gibuhat niya, gisakripisyuan, ang gugma, gipakita mga kaigsunan nga naghatag siya sa iyang kinabuhi. Sa dihang kinsata, enemies. O tanawa ha? So naa na daan ang gugma, how much more karon? How much more ang gugma sa Ginoo karon nga iyatang mga anak? So that is why if we disregard His guidance, ang magmagulanon yun to Pero kung ato ning sundon mga kaigsuonan, makita nato ang pagpangga sa Ginoo, grabe has Ginoo, preparado naman tanan. Unya naa kay heads up pirmi. Na ay warning ba? Pinaagi sa mensahe, pinaagi sa imong pagbasa, kay mao man gyud ni atong final authority, guide man ni nato. So imo ning gi-consider gyud wholeheartedly. Di ka mahadlo ka ba mo move bitaw without reading the instruction sa imong kinabuhi. So tagang kag warning sa Ginoo daan. Bantay ha kay naay mahitabo ingon ani. Sa ato gitawag na nato igsoon og intuition. Kutob. Pero kana nga intuition nagikana sa balang espiritu sa imo kasing-kasing, the still small voice of the Holy Spirit. Nganong nakawarn man siya nimo because naay makuha niya nga pulong nga iyang natanong diha sa imo kasing-kasing to remind you. Di ba mo na lihok sa Holy Spirit? Sa dihang nagtuon ka, teacher siya. Sa dihang ni work ka, guide siya. Sa dihang medyo nakalimot ka, mo remind siya.
Unya wa kay gibasa. Naa ba kay makatunan? Naa ba siya ipahinomdom nimo? Wala. So unsay may tabo? Gool. Sorrowful life. So, unsa man ni? Unsa may mas nindot? Magampo ka nga magulanon o magampo ka nga malipayon? Oh. So, kamo na lang yung nahuna, mga kaigsunan. If the population of the believers in the church, gamay ra ang nagtuo o naghangop nga ang Bible is our final authority, our guide, kung ikaw ang pastor anang simbahana, huna-huna, imagine na unsa kabugat na doon. Nga ang imong paggiya nagikan sa Bible, ang imong pagtudlo naa diri tanan. And when you teach God's people, they are not ready to accept it. They are not ready to do it. They are not ready to follow it. Imagine nag unsa kalisod. Imagine nag unsa kalisod, ibutang nato sa inyong pamilya, unsa kalisod pasundon imong anak kagahig-o. Perting lisura, perting labara sa imong o. Kasi na gisugo nimo, buhatan ni anak niya, nilakaw ka, pagbalik nimo wala gyapon gibuhat. O say may tabo, ikaw ra gyapon. Kapoy sa kasing-kasing. So mo kasagaran mga kaigsunan nga makita nato ang mga pastor, mas dali mo tiguang ang ilang dagway. No? Labi na kung kuan sila kanang mo keep gyud og kanang hurts ba. Mutago sila og mga pain sa ilang kasing-kasing. Unya, kay mo kaning mga pastor, wala ba yan sila kahabuan sa ilahang mga kasakit sa kasing-kasing. Di ba nila pwede ihabwa ni bisan kinsa lang, habwa sa asawa, luoy kayo. Ang pastor mo'y habuanan, ya kami wami outlet. Mo na ito mis Ginoo, diretso. Mo na luoy kayo, mo bitaw na sa Bible, luoy kay ka kung mo pasakit kag pastor. Kay nga naman, ang Ginoo may sumbunganan anak niya, diretso. Ug ang Ginoo giampingan sa na kanang iya mga tinawag. Amen? So, para safe ang atong kinabuhi mga igsoon, dili ni mahitabo nato kaning pag-ampo sa dihas ka goal. Di nila limoy. Sunod ta. Sunod ta sa pulong sa Ginoo. 2026 is another page of our life. Another hope, another chance. No? Another kanang set of battle to win. Karong 2026. And we can only win if we obey. Kung sunod ta sa iyang mga pulong, sa iyang guide. Number 2, soul saturated with suffering. Mga resulta ni, mga igsoon sa mga kasaypanan sa kinabuhi. Grabe na ni, saturated na na imong kalag, pero tingguulan na yun. Og sa kwan pa, og sa panahon pa ni Job, mga igsoon, hubag na, bisag asa. Na-saturated siya sa hubag. So kung imong imaginon, ikaw si Job, hubag, bisag asa sa imong lawas, unsa o man imo palitan, kanang lami na kay iliso ba? Kapoy ba ning maghigda ra ka nga kanang hayang. So kinahanglan ka mo takilid. Kay nasad biya na kanang murag musakit, di ba? Kung one side ra ka, mubalik puli-puli gina. Ya karon kay kada puli another pain man. Di ba? Ayog sayon na ng hubag oy. Mao bitaw nga niligid siya abo kay para di mo pilit ang banig. O kung banig man to iyang gihigdaan, o unsa man to iyang gihigdaan, sa abo na lang siya, kay ngano, para way mo pilit. Anak kasakit, mga kaigsunan. So, saturated og hubag ang lawas. Kani, ang gi-explain diri sa Bible, inner part, ang inner part, saturated ang kalag, mga kaigsunan, with suffering. Look at verse number 3 to verse number 5. 3 to 5. Ingon sa Bible, for my soul is full of troubles. Ang akong kalag puno. Nindot kayo ng puno sa panalangin, oy. No? Siksik, liglig, at umaapaw. Pero, kaguol man.
and my life draweth nigh unto the grave. Unsa na nga klase? Imagine na, unsa nga klase nga kasakit sa kinabuhi, mga igsoon. And we know, again, we know the reason why ang usa ka tawo maka-experience og ingon ani. Si Job was different. Pero na-experience ni Job nga kasakit, mga kaigsuonan. Nga ang iyang kinabuhi, kanabitong puno sa suffering, laliman ka, pagtugot sa Ginoo nga hilabtan siya sa yawa, ang gihilabtan dayon mga vital kanang relationship ba? Mga anak gyud. Mga anak nangamatay, ang iyang mga kahayupan nangamatay. So ang panginabuhi o ang kinabuhi sa iyang anak, hurot. Unya, dili pa gyud one time nga nakadungog siya. Sa diyang di balita, mao ni nahitabo sa imuhang kanang mga kahayupan. Pagani siya naka-recover, mao ni nahitabo. Pag-abot, mao ni nahitabo. Ang pirting sakita ana oy. Di ba? Unya after ana mga igsoon, ang iya na sang health. Unya ang para nako naapay mas sakit kaysa hubag. Kanang ingnog ka sa imong asawa, curse God and die. Sakita ato mga igsoon. So asa pa man kabutangan sa kaguol sa kinabuhi ni Job atong panahon. Spiritual and physical pain. O kani, spiritual pain naman ni. Ang soul mo'y gisgutan mga igsoon nga pirting sakita. Wala na'y kabutangan o ang iyang kinabuhi, murabag nagpaduol na ngadto sa lubnganan. In verse number 4, I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength. Luya na kayo. Muni kuyaw kay may isuon kung kaning atong spiritual life, mo'y ato pasagdan. Kay kung mauni magluya, huy abaga yun mo. Walay lami iunahuna, way lami iplano, way lami ilihok, basta kaning inner na to mo'y maigo. Muna ato ginang proteksyonan mga igsoon. Ug ang pinaka weak part ana is your heart. Kay kani atong heart, mao ni siya mo accept sa enemy. Do you agree with that? Mao ni siya kanang the weakest part kay deceitful mala. Mao man ay pinaka kuan sa imuhang kinabuhi kanang pinaka unloyal. So mo na kani ato kusog kasing mo ni siya ang kanang sudlanan sa kaaway nga mabitray ang imong kaugalingon. Muna gitawag behind enemy lines. Sudlanan ni Satanas. Tintalonon, duulunon. No, diha niya giigo si Eve. Di ba? Hinay-hinay niya og drill ang kasing-kasing ni Eve. Hangtod nga ni accept si Eve, mao nang na-penetrate niya ang tao. So, kato, mao man to'y pinakalisod sa temptation. Karon dali na kayo eh. Ang tao, pagani mangitag temptation, wa naman, buak magunta, guba ta. Mao na bisag unsaon na to mga kaigsunan ug badlong ang mga tao nga ayo lagi mo kanang patintal, wa na guba na maguntagod. Mao na gitagaan ta mga kaigsunan og bag-o nga hope, gitagaan ta og pulong sa Ginoo para idepensa sa atong kinabuhi nga Kristohanon. So kung dili nato ni tugutan, masaturated gyud tas kaguol kay ngano man makasuod naman siya easily. Wala naman ta na isolate. Naa naman ta, nahumol man ta aning kalibutan na mga igsoon, and everywhere we look, makakita magyud tag diferensya. Unya ka na nga mga diferensya, mga igsoon, mo man hinahinay nga mo eat up sa ato ang huna-huna, sa atong kasing-kasing, hantod nga maapektuhan ta. No kana wa kay labot pero magsikag kadungog ba, mairita ka, madugay oy. Pa naminaw mo? Ang kani ganing mensahe nga pulong manis Ginoo, mairita ganing Kristohanon. Ngano man, wa man siya na ready, wa siya personal devotion ba? Makairita ang pulong sa Ginoo oy. Sa usa ka tawo nga wala na prepare ang iyang kasing-kasing kay puro manibadlong para nimo. Di ba ka receive sa instruction
Kay di man mo hatag og instruction sa Ginoo sa dili ready nga servant. Para asa man ang instruction, di magyapon nimo buhaton. So ang dawaton ra sa Holy Spirit, mga igsoon, sa dihang na ay mensahe nga ingon ani, ang dawaton sa Holy Spirit are those things that you need. So you need rebuke imong madawat. Mo na kung ikaw dili ka willing mo accept, dili ka mo kanabudawat sa badlong sa Ginoo, ma-irritate jud ka. Mo na daghan nga makita sa nato sa Bible nga walay kausaban, and that is why God judged them. No, kadi man pwede nga puro lang mercy, naman say kanang justice ang Ginoo. So muna sa atong kinabuhi mga kaigsunan, atong hinumduman. Ang atong kinabuhi kita ra gyud ani moy makapahimo nga muratag ingon ani ba? I am counted with them that go down into the pit. Pero tinagong guulas kinabuhi. We have the Holy Spirit already. They don't. We have the Bible in our hands. They don't have. You have a church. You are part sa church nga gitawag og lawas ni Kristo. Wala sila. Naa kay pastor na kanunay nimong makita. Wala sila. Ay pastor nga magsigig wali sa pulong sa Ginoo nimo. Gitagaan ka sa Ginoo, ana sila wala. So tanawa ang difference mga kaigsunan. So normal lang nga ma-feel ni nila, pero sa atong panahon mao ni atong gibati. Nga mura na ka ang imong kinabuhi mura gamartsa nakapadung sa kamatayon. I am as a man that hath no strength, why kusog? At tanawa kung kusgan pa ang mga Kristuhano di puno, tadiris kalag. Di ba? Pero nga naman nga, di man kalag, na may goat, na may kanding. Nasumpayan magkanding ang kalag. Ano siya pasabot na kalag goat. Ang kalag na ay goat. Nga na, ang gingon sa Ginoo, pagdamog karnero, kanding magyun inyong dadon. Kagahi, bag-o, eh. Di ba, trabahoon man na nimo sa gawas? Unya, ang dadon ni mo dili, kanding. Ready. A person who is ready to serve. A person who is ready to lay down his life for God. Mga kanding dili, oy. Ang karnero, tanawa ra gud unsa siya mo serve sa iyang amo. Inikinahanglan na ang iyang balhibo. Aw, way problema. Sige, kuha lang diha. Oh. Kung ang iyang karne na mo'y gikinahanglan, aw ihatag po niya iyang liog pod. Oh, sige, okay ra. Ingon ana kami ang kanding, di ba? Gubat pa mo. Di ba? Sige dagan, nya, sige reklamo. Manungay pa. Mana mga kanding niya mo, gipanda sa mga Kristohanon. O, di, gagahi na tugo. Muna, kita na himo sa atong kaugalingon nga magmasakiton ning atong kasing-kasing. Ingon sa verse number 5, free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. Di ka mag-uol, ana, mo na imong gibati, nga murag wa naman ni, wa na gyud. Wala na'y kinabuhi, like the slain that lie in the grave. Napabanay life? Pilitin na yung loya ha? Unya, wa na nahinumduman, murag nakalimtan ba? Madugay anay makaingon, luwas ba ko, Lord? Naabagod ko'y balang espiritu yun. Now, what if kung i-allow na sa Ginoo mga igsuon nga mura na kanang ipa-feel sa Ginoo nimo ba nga wala na gyud siya nagkuyog nimo. Mo padayon pa bakag ampo. Mo padayon pa bakag sunod. Mo simba pa baka. Well, obviously makita na to daghan mga Kristohanon sa mga kasimbahanan, mapapas man gyud ilang dagway sa simbahan. Di ba? Makita man may hibaw-an man nimo. Ang pastor mo number 1 makakita ana
kay magkawala ang imong interest, ang imong dagway dili na siya happy to hear the message of God. Ang imong mata dili na ka-look straight whosoever is preaching the word of God. Labi nagdili pastor ang magwali kung diferensyado na ang imong espirituhanong kinabuhi. Ang imong utok mga kaigsunan o ang imong pananaw sa nagwali mura bang ingon na imong dagway pero di lang nimo ipakita. Diferensyado imong espirituhanong kinabuhi. It is not the person, it is the word. Ang importante. So kung Bible mo giablihan diri, it doesn't matter who. Ang importante, unsa man na iyang giwali, unsa man na iyang gibasa diha. Mo na siya nakanindot. Kay ang Ginoo nagtudlo na guna nato. Tanawan ko ng utok sa humigas compare sa utok sa tao. Unya, ang tao gihimo in the likeness of God. Yung ingon ang Ginoo, learn from the ants. Ingon ana ang level sa humility. Nga even sa mga ants makakatunta. Sa spider makakatunta. Sa tao pa. Bisag unsa ka pulpul para nato mga igsoon ng tawhanan, nagyud tay lesson ma-learn. Na magani sa humigas. Di ba? So ato makita niya puro sayop di ni learn. No, sayop man na tanawa nabuhat niya o sayop. So naka-learn ka. Ayaw buhata. Tanawa si itag panaway di ang ilang gibuhat siya atong gisaway, gibuhat po nato later. Wa man ta kakaton. Wata sa sige na itong panaway, nahugog na po ta diha. Kita, tadaga mga Kristohanon, mga igsoon, nga ang iyang gisigig saway, tuwasan siya padung dito. O ang iyang gisaway sige, nagkuyog na sila. O tanawa, may hitabo, yun na. Marabag ikaw rin ikaon sa imong kaugalingong suka. And whether you like it or not, imo na lang yun ang tunlon, kay nga naman, wa naman. Na-destroy naman ka. O sa kuan pa, you are already insane. No, dili na sakto ang imong pangunahuna. So para dili na may tabo sa atong kinabuhi, ayaw tuguti mga kaigsunan nga lamuyon kas kaguol kay kaning kaguol lain resulta ni kinabuhi oy. No? Ako dili jud ko dili ko kanabitaw pasalig nimo nga kung ing-ani nga klase nga kaguol ang imong maagian makit-an pataka. Nga kanang mura na kagpatay. Nga imong kasakit mura na ka og kanang kuan ka gilamoy lagi ka ba? Murag wa nay kabutangan. Awas-awas na ang imong kaguol. I don't think nga magkita pa ta diri sa simbahan. Di ba? So, ayong tuguti nga moabot ka ana nga level mga igsoon. Nga ang imong kalag masaturated na with sufferings. Always give room sa pulong sa Ginoo nga mo'y maghatag nimo og joy, peace. Mo'y maghatag nimo og strength. Ang pulong sa Ginoo. Mo na nga i-allow man si Ginoo sometimes nga masakit ta, i-allow si Ginoo nga mag-uul ta for us to enjoy the healing of His Word. Are you listening? Siyang nag-uul ka, try to read the Bible, try to meditate, try to pray, try to call God. Tanawag unsa iyang ihatag nimo kahumpayan mga igsoon. Pero sa diha maglagot ka, ang imong tan-aw nino kana makalagot ba? Sungugon gyud mo imong kaugalingon. Ayaw na ana. You seek the medicine of your problem. And the Bible is very effective. Unya, ang effectivity sa Bible is when you do what the Bible says. Diba? Kung ang Bible mo ingon, ang nakabugat sa imong kasing-kasing, kay wa ka nagpasaylo. Pasaylo. Ang nakabugat sa imong kasing-kasing kay wa kay tuman-tuman o di tuman. Diha nimo makita ang effectivity sa pulong sa Ginoo.
And don't worry mga igsoon. Kay katong mga tao nga nagbuhat og dautan nimo, they cannot abuse you. Nga naman, God will give you heads up again. So kung palitan na sila buhaton, tagaan kag warning sa Ginoo. Mo naagyon na siya, dili man na ingon pasabot nga Kristohanon ta, sige pailan nagud ta permi, di man na mao. Di na mao proteksyonan ganita sa Ginoo niya ato na hinuon tugutan nga ilad-ilaron rata. Di ba? Pero to hurt, that is another story. Dili man ato ang pag-fight, iya man sa Ginoo. Pero kanang protection na present na mga kaigsunan. Alright? So do not let your soul be saturated with sufferings. Kay sakit kay na mga kaigsunan. Lastly, submerged under sovereign severity. Submerged. Kaya mo nahumol na yun. Unya, nagtuo sila nga, na, gibunala, nagitas Ginoo. Unya, severity pa yun. Kaya mura mag-sobra-sobra na yun nga, Lord, unsa naman ni, bugat naman ni kaayo. Pero ilag yung na-imagine nga, gikan yun is Ginoong bunala yun. Ang tanawa sa verse 6 to 8. 6 to 8. Ingon sa verse number 6, Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Kinsa ilang giingon nga nagbutang? Ang Ginoo. Lord, imo kong gibutang aning grabiha aning lugara. Lowest pit. Dili lang kay lungag ha, lowest pa jud. So it expressed with the intense of the suffering nga ilang na experience sa kinabuhi. In darkness, in the deeps. Verse 7, Thy wrath lieth hard upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy waves. Selah. Waves, gisgutan. Tayo pa, nakasuway na mo. Ang pinakagrabe nga kanang affliction ako sa kanang waves. Mayroon tag waves, dagat, magyudayon atong mauna-una. Ang pinakagrabe na ko experience sa waves sa dagat, no, katong padung ko sa Iloilo, Gimaras. Pagkagrabihan naman niya, ang among gisakyan, kanang duhay katig ba? Pambot. Magpaung-paung lagi kay paungo nila kay maguba man. Laliman ka, la. Wa naman, murag na naman may silawom tubig. Unya, isa ka na sad mi, hulo. Unya, iana na sad. Pero wa, gano'n nalunod. Naglutaw na gihapon ang bangka, pero di ka kakitag langit, tubig, tanan, imo makitaan. Ingwanan na imo kay pirting grabiha, mga igsoon, kuyawan ko ato Moto na kaingon ko, di na jug ko, mo atong ilo-ilo kung kanang pabot sakyan. Pirting kusuga sa bawod. Yan, nangutana ko ba sa kanang mga tigbiyahe dito, kung tapan ba, ni ko nga, unsa man ni kanang timing na ni sa ingani ni Pirmi. Nabahala, uroy mo. Nakinomdom ko itong pastor na nga, niingon nga, kanang, sana, maliso pa, bukos kawayan, di na dyan kong balik diri. Di ba yun na maliso? Di na yun mo balik? Wa pa dyan ko kabalik og Iloilo, suka na to. Lami na ba kayong mangga dito? Pero bahalang mahutdan tagmanggas Gimaras. Kung ingon ato gihapon ang pagbiyahe padung dito, ambot na lang. Pirting kuyawa Bawod maning padung sa Ulanggo. Pero grabe dito. Mura kag musud ilawom sa dagat. Dili lalim kaning wave mga igsoon kani ilang gibati diri according sa atong mabasa sa Bible. Thou hast afflicted me with all thy waves. So ang hampak sa problema mga kaigsuonan, na-afflicted sila. Tanan ng hampak. Hampak sa problema, mga waves. Mo man ay mahitaboan ng waves. Hapak man na. Di ba? Kung naa kay ug naa ka kilid sa baybayon, ug naa kay kanang sa tawag kanang wall kanang riprap, awa na. Papas mga kaigsuonan.
Kung gibuhatan ka og flood control, ay wa na ang flood control, guba ang flood control ani. Mahibaw-an gyud nga wa gyud ligon. Monay kanang ilang situation mga kaigsunan. Unya atong atrasan gamay, ingon diri ha. Thy wrath lieth hard upon me. Kasabot ta ng wrath. Kapungot. Unya lieth hard. Wrath na wrath giparisan pagyug hard. Grabe na kayo. Singgit na. Unya pinakurog pa. Murabag ka ng siga ng mata. Gisinggitan ka niya. Dako na kay tingog. Siga pang mata. Nagkurog pa. Kuyawan na taan na. Kung ang bata imo yung nganaon. Di ba rap? Nganaon kang kasaba. Ang bata na, matruma, oy. Muhilak niya, wa na, kuyawan na. Nagtanaw sa imuha, kuyawan na. Ing-ani nga klase mga igsoon. Unya, in verse number 8, atong tiwason sa verse number 8, Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot comfort. Ang kaning acquaintance, mamuntan imong kadaganan. Mamuntan niya ang imuhang ka istoryahan. Mamuntan niya imong kapangayuag tabang. Pero according sa Bible, mga igsoon, murag gipang anod sila sa baha. Gikuha nimo ang akong mga acquaintance. Gipalayo nimo gikan ako. O dili lang kay kana mga igsoon, Thou hast made me an abomination unto them. So kato mga acquaintance nimo murag ang tan-aw sa imuha, murag na ka og problema. Ha? May imagine nimo ang ilang situation? Muna giingon ni mga kaigsunan nga darkest part gyud ni sa Book of Psalm. Perting paita sa kinabuhi ani. Ang Ginoo dili siya cruel nga buhatan kaani nga way rason. Naagyo ni rason mga kaigsunan. According sa verse number 8, sa last part, I am shut up and I cannot comfort. Mura na ka og kanang giwagtanga na gyud kag gahom sa imong kaugalingon to get out of the problem that you are in. Sakit nga sitwasyon sa kinabuhi. And always remember what brings you in this kind of situation. Unsa may makapaingon ani sa imong kinabuhi? Imagine na. Murag wa mo kasuway. Kasuway na mo ani? Grabe na kayong problema ha? Nga murag kuhaan na lang ko Lord kung ingani o na malang jud ay ko nimo. Kuhaan na lang ko, Lord. Niya wala ba juga kuhaa? Ga-isolate lang ka. Mura na gipasagdan lang sa ba? Pero wa juga kuhaa. Okay na, pamantaron. We need to realize immediately, Lord, let me learn. Kay daghan kay tag mga foul nga mga kalihukan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. So if we are just being careful in learning, in serving, and in keeping our life away from danger. Kana bitong para dili jud ka magamit sa yawa. Imo ra jud imong kuan ang imong kaugalingon ba? Nay word gamit ang Ginoo diha kanang dili isolate ka nang sanctify. Imong gisanctify ang imong kaugalingon for God. Dapat ingon ana. Maka-experience ba ka ni? No. Lahi sad nga klase nga kanabitong kasakit ang imong ma-experience, persecution from the enemy. Pero nakanindot, dili ang Ginoo maoy ni salikway nimo. Kani magong panahon na god
nakita gid nila, na-feel nila nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa ila ana. So it must be because of sin. So ayong tuguti nga mahitabo ni sa imong kinabuhi kay dili ni siya basta-basta mga igsoon. Nga ang mga tao gisalikway ka, ang Ginoo wa ka paminawa, asa naman lang kapadung ani? So tablara nga may pamamatay na lang ta ani. Pero nakanintot lang again, wala gid sila ni quit sa pagsampit sa Ginoo. And I don't think kung kita mo'y mahitabuan ani, again, makitan pa bata diri. Mupadayon pa bata. Managad pa bata. Di ba? Kay ang tao dali kayo kalimtan unsa toy mga nindot nga nahitabo sa kinabuhi mga kaigsunan. Kaya kay nato silang i-disregard sa atong kinabuhi. Di ba? Makita man na nato in real life ba? Daghan naman lagi kan diri nga gisakripisyuan gyud. And by the way, katong mga nanghawa diri gibaybot sa dihan gyud bi ato nako, gipuwawan gito nako, gitudluan gito nako sila. Pero karon tanawa ang ilang gratitude tuan na sa lain. No? Magpasalamat sila, lain na nga nagkita sila, diretso gud sila ka leader gud diretso gud sa simbahan. So it means diri gyud nagikan ang ilahang knowledge. Diri sila nakakaton kay unbeliever pagod na namit ng mga tawhana. Pero ingon ana kadali ang tao mo change. Ingon ana kadali ang tao makalimot. Mo na kamo, careful mo. Careful mo kay sa pag-edit nako sa message nga giwalin ni Pastor Joel, na appeal bi ato didto nga dili ka kapili og simbahan. Unya gitudloan na ta na diri many times that there are things that only God allow it to happen sa atong kinabuhi. Parents, you cannot choose. Ang Ginoo ni pili ba? Dili kita, parents. Di ka ka-choose, anak. Sa imong husband or wife, dapat dili ikay mo pili gani. Pero naman kay mata, naman kay kasing-kasing nga mangingilad. Mao na nga magbutbuot pod. Pero only God knows who and only God knows when. Nga kung magpagiya lang yun ka sa Ginoo, maadtog yun ka sa sakto nga tao. Alright? Di ka kapili og ginikanan, di ka kapili og simbahan. Di ka kapili. Because it is God that will add you to His body. It is God. Dili kita. Ang basihanan nimo sa usa ka simbahan, dili nga ikay mo pili nga kana asa ka mamili kong simbahan, asa ko ganahan. Dili oy. Kay kung ingon ana ang sistema mga kaigsunan, awag gyoy manimba ng gagmay. Pero tanawa, makita nimo, bisag nagsangkiig ang simbahan, ang ilang building ba, nagsangkiig, nagyoy mga membro. Nga naman, because they understand na dili sila may nagbutang sa ila diha. It is God. Di ba? Pero nagi mga tao nga di kasabot anang prinsipyo sa Ginoo. Mao na basihanan, kung di ta magkasinabot, maglagyo ta. Asa man sa Bible? No, Pastor, how can two walk together except they be agreed? Unsa kay ba mo sa gibadlong sa Ginoo ana? You need to agree. Dili to imong i-embrace katong separation. Kinaga ni gamit na oy kanang kaminyoon. Oh, biblical na. Ngalong koy mata di man ta kasinabot. Tempa-tempa, uy, pakunga ka na inyong asa may sakto diha, kanang magbuwag mo o kanang magkasinabot mo. So you need to embrace nga mag-agree mo. Dili ka nang magbuwag mo, kay di magkasinabot. Imo nang gibali tong word nga giingon sa Ginoo nga kinsa tong gibugko sa Ginoo, let no man put asunder. Di ba? O sumo na siya ang atong kuan, dili katong
Buwag ta, di lang ta kasinabot. Buwag ta. Ang kuwansan, membro o pastor, di na ta magkasinabot, pastor. Kuwanta. Di ba? Kaya ang imuhang kuwan, ang imong mentor si Barnabas. Tempa. Gi-isolate rabaya to ni Barnabas si Mark. Pero tanawa sa end part sa ministry ni Paul. Kinsa iyang gi-request? Mark, bring Mark because he is profitable unto me. Wala to likay ni Barnabas, do nag-away sila. Pero mga igsoon, the intention is not to separate. The intention is to build. Maayog yun to nga pagkatao si Barnabas. Kaya nagbalik man sila. No? Nabalik man niya si Mark nga tingali may mayan to niya kaya nanguli man sila. May mayan nga sayop to imong gibuhat. Gitipinsaan ti ka kay pag umangkon ta ka pero dili pasabot nga gilabanan ta ka. O, pasig-uli ka ni Paul, ha? Amo, to nga, ang end part, mga igsoon, na-accepted siya ni Paul og balik. Wala lang kita. Mamadyo ta kita, pero nagkabasa ta, mga igsoon, nga si Paul, iyan nag-i-accept si Mark. Amen? So, muna kani sa atong pagkinabuhi diri. Do not dwell on sin. Do not allow sin to take control of your life. Sorrow ang imong maangkon gyud. Uni ang Ginoo dili gyud siya mopakita nimo nga he is for you if you are for sin. Nakita ninyo ang pulong sa Ginoo, love ba niya ang mga ganahan magpakasala? Dili gyud. So God will only use those who are willing to give up of their sin, willing to accept the rebukes of the Lord, o niya, willing mo change. Kaya it doesn't matter how much ang imong nabuhat nga sala. Di na siya mo matter. Because God's mercy can cleanse you, can forgive you, can understand you. Ang mercy sa Ginoo is able, powerful. Ha? Nakasabot ta sa iyang mercy. So, ang kita ra gyud na problema ani. Mao na kung magkagulguol ni atong kinabuhi, kita ra gyud ang basulon ani mga igsoon. Dili ang Ginoo. All right? So, mo sana atong isgutan karon, when prayer meets silence. I hope nga mopadayon gyapon ka gampo. Nga murag wa nay naminaw na ko da. Padayon gyapon ka. No? Ako believe kay ko ana. Si Luis, nani siya kanang strength nga. Kung may maminaw niya, padayon lagi siya. Dada, 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 di mapulaan ba? Daddy, dad. No, niya, mulugay mo, hilak-hilak din siya. Niya, daog yan siya. Imo siyang kuhaon, hilom na siya. Nga kung malugway, naminaw niya, pero padayon lagi siya. Dapat ingunan natin si Ginoo. Lord, bahala nagdi ka maminaw nako. No? Napaylain anak, nga naay nga anak nga strength, Jacob. Si Jacob, wag siya namuhi, hantod nga paminawon siya sa iyang request. Nga i-grant ang iyang request. Di magkagisa iyang gibugno. Anghel na God. Angel. Nanga-dislocate na God ang joint God. Wag siya namuhi. I-grant lang yun akong request. Dalawa na? So, persistency is what we need. Persistent. Be persistent. Muna gingon diri sa atong intro. This passage reminds us that faith is not the absence of struggle. Lagi na struggle. Doon na kay faith, but struggle is always there. But the persistence of seeking God, dapat mauni. Kung naa kay faith, the consistency, the persistence of seeking God when we all else seems lost. Muragwa na gyud. Sige lang, padayon lang gyud ta. One day, you will see.
Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for reminding us about your words that will guide us, reminding us about the Holy Spirit within us that will always guide us and protect us. And please help us, Lord, that we will not allow sin to take control of our lives. Help us, O Lord God, that whenever sin appear sa among kinabuhi, Lord, help us to give it to you, O Lord, and to ask forgiveness and to repent and to change our ways. Kay dili maayo nga ang sala mo'y among sundon. Salamat kay Lord sa imong reminders and sa imong rebukes and sa imong guidance. And I pray, dear God, that you will continue to use us, especially, Lord, mapagsugod sa tuig. Nag-ampo mi, Lord, nga lig-unon mi nimo nga magkaiusag yun mi ngadtos kadaugan. Salamat kay Lord once again, and all the glory and honor we give it back to you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.